So yun mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat. At syempre, welcome back dito sa channel ko. So yun mga pre, for today's video ay nandito ako sa booth ng San Joaquin Ornamental Fish. So kasama natin si Master Charlie Main, sir. Hi, hello. So siya yung admin ng Yanggao Aquatics. So ayun, pwede nyo bisitahin yung kanilang page, Yanggao Aquatics. So double G mga pre. So ipipin ko dito sa ating screen yung kanilang page. So pwede nyo i-follow at syempre bisitahin nyo na rin. So mga pre, ay papakita ko sa inyo yung magagandang aquascape na ginawa ng kanilang grupo. So samahan nyo ako. Let's go. So ayun mga pre, nandito tayo sa booth ng San Joaquin Ornamental Fish. So nakikita nyo mga pre yung magagandang aquascape na yan. So ayan, tingnan nyo. So pasensya na kayo, nagre-reflect sa camera. Pero mamaya mga pre ay bibigyan ko yun ng montage ng kanilang mga aquascape dito. So ayun mga pre, isa sa mga pinakamahirap na hobby na gawin ay yung aquascape. So hindi mo to ma-acquire yung skill ng pag-aquascaping sa isang upuan lang. So pinag-aaralan, talagang inuhubog mo yung skill mo bilang aquascaper kapag ito yung hobby na gusto mong pasukin. So sir, kung i-rate mo 1 to 10, gaano kahirap yung aquascape? Rate 1 to 10 is kung nag-hobby ka talaga, siguro 0 kasi parang yung feel na mahirap. Pero kung hindi mo talaga passion, so 10 talaga. 11 pa, no? 11 pa. So yung mga pre, narinig nyo, kapag buo yung loob mo at talagang gusto mo yung ginagawa mo, walang mahirap. Pero kapag yung hilig mo ay lumulutang lamang sa hangin, so yun yung mahirap. Kasi yung pag-aquascape ay hindi mo kalaban, yung talagang kalaban mo ay ang sarili mo. So yun yung pinakahirap. Lagi kong sinasabi sa inyo sa hobby ng pag-iisda tsaka ito aquascaping, wala tayo ditong kalaban kundi sarili lamang. So kung gusto mong matutunan yung isang bagay, pagsikapan mo, paghirapan mo at pagtuunan mo ng oras para naman mahubog mo yung skill mo sa larangan ng mga ginagawa mo. So sir, yung mga normal na aquascaping gaya nito, gaano katagal tumatapos? Mostly, kung ito, aabot siya ng 2 weeks. 2 weeks? Aabot siya ng 2 weeks. So yung pahinga mo, tulog lang kain? Ganun na nga. Grabe, 2 weeks. So ito siguro pre, sir, inaabot to ng 1 month minimum. Kapag si Juan tamad ka, 1 year. Hindi pa rin tapos. Tapos yan. So sir, paano mag-maintain ng ganitong klaseng aquascape? Yung mga tanim ba na nilalagay mo dito ay high maintenance o low maintenance? Ito, ang nilagay ko yung mga mix meron din dyan low tech lang siya at saka meron din mga high tech. So kailangan na ito ng CO2. So kailangan ng tangke ng CO2 sir? Oo. So sa mga kahabi natin sir na gustong mag-engage sa ganitong aquascaping, so may idea ka sir, parang estimate lang, so mga gaano ka yung magagastos mo sa ganitong aquascape? Depende pa rin sa gagamitin na materials. At saka meron kasing tinatawag na low maintenance or low tech aquascape at saka yung high tech na maintenance. So kung high tech ka na, so medyo mahal na talaga, naaabot talaga, I think mga aabot siya ng 30,000 pataas, mga ganun. So yung tank ng CO2 sir, mahal din? Yes, naabot din siya ng 5 to 6,000. What? Aray. So ayun mga pre, tingnan nyo, sa ganong price, CO2 pa lang 5 to 6,000 na. So mag-aquascape ka pa ba? So tingnan nyo, si sir nag-aquascape pa rin dahil gusto niya ang ginagawa niya at doon siya masaya. So ayun mga pre, kung talagang desidido kayo, so hindi biro yung gastos, pero at least kapag nandun na kayo, sabi nga nila nabasa ka na, maligo ka na lang. Langoy at lumangoy ka na lang. Lumangoy ka na lang. Oh! So sir, every ilang days ka nag-water change sa halimbawa ganitong mga aquariums? Actually, ako sa base lang sa observation lang at saka
experience lang. So, mga ganyan. Siguro at least once a week. Once a week, pwede na, no? Okay na rin. So, parang isda na rin, sir, 30 to 40%. Yes, sir. So, Yes, hindi naman fish mahasol them. para, no? Hindi na masyadong mahasol. So, ano to, sir? Filter? Yes, sir. Naka-filter siya. Ito. Canister filter Wow. yung ginagamit sa aquascape. Hindi to biro ang Oo, presyo ng aquascape, canister. Canister. So, ito rin, sir, naka-lily pipe siya. Ah, okay. And yan. So, yung sinusupply nito, sir, oxygen. Ito CO2. Ah, ito CO2. And then, ito yung flow ng tubig na labas sa filter. Filter out na to. So, ang lakas. So, ilang liter per hour yung ganito, sir? Hindi ko Nasa pero 2? malakas siya. So, ayan. 2,000. Aabot siya 2,000. So, halos katumbas rin siya ng Aquaspeed A2000. So, anong purpose, sir, nito? Ito is a fan. Yung fan niya, Surface agitation lang. Maka-maintain ng cold temperature. Okay. So, sir, may epekto ba yung temperature sa mga tanim dito sa loob? Yes, sir. Kasi yung mostly na mga plants is nagaling sa stream. Yung temperature kasi ng mga river, Cold. cold Okay. temperature. So, ginagaya lang natin kung ano yung temperature ng nature. So, sir, sa mga kahabi natin, no, na kumindat sa kanilang mga mata at gusto nilang pasukin yung mundo ng aquascaping. So, meron ka ba, sir, mga available na kit or mga starters na pwede nilang gamitin? Yes, so meron naman po, mostly kasi aquatic plants na po, propagate ako ng aquatic plants. So, ito, sir, yung mga aquatic plants mo. Yung gusto mag-start, dapat mag-start muna kayo sa low maintenance plants or yung low tech plants. So, ano to, sir? Yan, pearlweed. Pearl weeds. Isa rin to sa low tech plants. Ito, sir, Yan, Hydrophilia Hydrophilia compacta. So, grabe mga pre, dudugo yung ilong ko dito. Oh! Hydrophilia Hydrophilia compacta. compacta. Koy, may kurimbosa pa talaga. So, basta mga pre, aquatic plants. So, ito yung parang lusay, Balisneria. Yes, Balisneria. Ito yung parang ano? Ambulia. Ito? Yes, opo. Hambulia? Ambulia. Ambulia. So, grabe mga pre. Parang bumalik ako dito sa ano, sa English. Ano sir ang yung sa likod? Yung kulay pink violet, pink? Something siya, Hydrophilia sunset. Okay, Hydrophilia sunset. So dito sir, binibenta to sir? Yes sir, bonsai scape. So ginawa talaga ito. Wow. So tingnan nyo mga pre yung bonsai scape niya, oh. So magkano to sir? 800. 800. So ganda. So ayan sir, sa mga gusto no na pumasok sa mundo ng aquascaping, saan kanila pwedeng makontak? So pwede niyo po ako contact sa Facebook page, Yanggao Aquatics. Yanggao Aquatics, Y-A-G-G-A-W. Yes, Yanggao talaga. So ito mga pre, ang kanilang Facebook page, Yanggao Aquatics. So kontakin nyo na lang para naman masagot yung mga katanungan nyo. At syempre yung mga inquiries nyo ay mabigyan kasagutan ni sir. Sir no? Yes. So open tayo sir, anytime. Yes, open po 24 hours kung may oras. Leave message lang. Leave message lang. Magre-reply kami kahit busy kami. Yeah.
So ayun mga pre, sana marami kayong natutunan. Kahit ako, marami akong natutunan at syempre muntik na dumugo yung ilong ko sa mga aquatic plants na pinagsasabi ni Sir. Oh! So ayun mga pre, sa gusto na pasukin yung mundo ng aquascaping, so pwede nyong kontakin si Sir Charlie Mage o di kaya i-PM nyo sila sa kanilang page, Yanggao Aquatics. So ayun mga pre, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panood ng mga video ko. At syempre sa mga kaibigan natin na nag-share ng mga video natin, so maraming salamat. So ayun mga pre, sana may natutunan kayo sa pinagsasabi namin dito. So ayun mga pre, hanggang sa muli, maraming salamat. God bless us all and bye-bye. Sorry, it's DJ.